Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Ito'y matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. Ito mga kabanat, no, parang itong si DOJ Secretary Remulla parang gustong sumakay dito sa issue kay Kibuloy. So itong video na ito ay galing sa GMA7, no, sa 24 oras. Na itong si DOJ Secretary Remulla ay parang yun nga, gustong sumakay at gustong sumausaw at parang nangyari dito parang kagaya parang version 3 na naman ito ng issue laban kay Kibuloy. Parang ang nangyari dito, may bantag, may tebes, ngayon may Kibuloy na naman mga kabanat. Pag gumalaw itong si Remulla mga kabanat, aasahan mo talaga, madudurog talaga itong si Kibuloy mga kabanat. Kasi ayon dito sa 24 oras, yung mga dating kaso ni Pastor Kibuloy na na-dismiss noon ay gustong buhayin ng DOJ. Sa pangunguna ataya ni Remulla, ayan, no, nag-press conference itong si Remulla mga kabanat. Hindi ko alam kung pwede yan, no, na yung kaso ng na-dismiss ay gusto pang buhayin para madurog lamang ang isang tao. So gusto ko i-share sa inyo mga kabanat na makukuha ko rin yung reaction nyo about dito sa plano ng DOJ mga kabanat. Panoorin nyo ito. Binuhay ng mismong Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy na naunang ibinasura ng kanilang prosecutor kabilang ang reklamong rape. At nakatutok lang. Matagal na at saka ibinasura na pero binuhay muli. Matik na kasi yan. Once nga binasura mo ang isang kaso, ibig sabihin kasi yan, wala kang napatunayan. Pero bakit bubuhayin pa? Ha? Talagang may support itong si Risa Hontiveros galing kay DOJ Secretary Remulla. Ibang klase Live si Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, kaugnay nga na nagtipo ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito'y matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. 2011 pa ito. Ibig sabihin kasi mga kabanat, once nga naibasura, dapat wala na yan eh. Wala na sanang bisa yan eh. Ano pang hahanapin mo yan kasi binasura na nga. Ibig sabihin, napatunayan na hindi nagkasala itong si Kibuloy nung kaso na yon. Pero ngayon, mismo si DOJ Secretary Remulla ang gumagalaw ngayon, no? Malinaw naman eh. Mismo, nakalagay dun sa balita, mismo si DOJ Secretary Remulla ang nagbumuhay doon sa issue, no, noong 2011 pa. So anong year na ngayon mga kabanat? Year 2011, halos panahon pa ni no, ang tagal, halos 10 years ago na mga kabanat, pero gusto pang buhayin ni DOJ Secretary Remulla. So talagang parang sa akin, parang nangyari ito, mabantag style, TV style na naman ito mga kabanat eh. Talaga, hahabulin, gagamitin na naman ni Remulla kung ano-ano na naman yan. Talagang mawala. Palagay ko itong si Kibuloy
mawawala talaga ito. Parang si Teves ito at saka si Bantag, mga kabataan. Tandaan nyo, si Bantag nawala. Nakita nyo ba si Bantag ngayon kung saan na? Oh, saan? May nakita na kayo? Anino di Bantag, hindi nyo na makita ngayon sa social media eh. Ni, kunting post. Halos mag-iisang taon na. Nawala si Bantag, hindi na natin makikita. Iwan ko lang kung saan na yon. Pangalawa, si Teves. Una, si Teves sumasagot sa social media. Kinalauna si Teves nawala rin. Parang bula. Until now. So, at least si Teves na nakaraang buwan ay nagpakita. No? Nagpakita sa kanyang vlog na kinontra niya doon. Parang mayroon siyang sinabi doon. Suportado niya rin si VP Saran kasi nung parang nagsalita siya. Ngayon, ito na naman, si Remulla. Imagine mo, 2011 pa. Ibinasura na. Pero gusto pang buhayin. Hindi ko sa kinakampihan si Kibuloy pero kasi, ang pangit kasi, parang lumalabas na, ano ba to yung ano sa atin? Kahit pwede palang buhayin para madiin mo lang yung isang tao, mga kabanat. So ito pa, panoorin natin dagdag pa. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima, ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat Parang dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors. Style Teves na gusto ng DOJ yung pagdinig doon sa Manila. Ganun din ang ginawa, mga kabanat. So ito na, gumalaw na talaga yung DOJ natin, mga kabanat. Pag gumalaw ang DOJ natin, matik talaga yan, mga kabanat. Matik yan. Matik yan. Durog talaga itong si Kibuloy, mga kabanat. Nakaano kasi yan Since D1, nag-start itong si Remulla kay Bantag. Pangalawa kay Teves. Ang pangatlo ngayon itong kay Kibuloy. 'Di ba? Ang dalawa na yung nadaanan ni Remulla, durog Durog talagang dalawa. Kahit gaano sila kapopular, durog. Durog nga si Teves na tigasin yung Teves na yun, durog nawala ngayon. Nabura. Parang sa ibang word ay nabura talaga siya sa mapa. So ito na ang ginagawa ngayon ni Remulla, mga kabanat. Pag sumausaw itong DOJ natin, naasahan mo durog itong si Pastor Kibuloy at matindi. Parang naka-lookout bulletin na siya, mayroon siyang hold departure. Talagang hindi na makagalaw ng mabuti itong si Kibuloy, mga kabanat. Hindi na siya makagalaw. Parang isa siyang susunod nito, baka sasabihin na naman hindi ako magtaka, baka balang araw, susunod na mga araw, sasabihin na ni Remulla, ito'y papasok nila sa terrorist, parang ginawa kay Teves, So yun. Pero alam ko napakaraming supporters itong si Kibuloy. Hindi ko lang alam kung anong dito natin makikita kung anong paninindigan nitong mga grupo o mga miyembro ni Kibuloy, mga kabanat, kung paano nila. Sila din naman nakakaalam kung anong totoo Sila din naman nakakaalam diyan kung anong totoo. Totoo ba talaga itong aligasyon at hindi. At saka ang pangit ng kaso, 2011 pa ay wala na binasura na yung kaso na yun. Pero bakit mo pa bubuhayin? 'Di ba? Bakit mo pa bubuhayin? Ibig sabihin yung judge na yun ay hindi peke, hindi totoo, binayaran. Parang ganun ang gusto. Pag ganun kasing issue na palabasin ni Remulla, parang lumalabas yung judge na yun na may hawak ng kaso noon sa kaso ni Kibuloy, lumalabas na binayaran, fake, hindi totoo. Kumbaga, binasura lang yung kaso na walang katuturan. At ang gusto ni Remulla, sa Manila daw gagawin yung hearing. Matik yan ikaw yung nagbuhay ng kaso tapos ikaw mag-handle ng hearing. Anong aasahan mo? Palagay ko akong nagbuhay ng kaso,
ako maghahawak ng kaso. Palagay mo, ipipil ko yung ano ko, ipipil ko yung ano ko, sarili ko. Kung hayaan ko ba na ako'y malagay sa langanin, di ba hahanapan ko ng paraan para yung aking mapatunayan ko na tama ang yung pagbuhay ko na maano talaga si Kibuloy. So itaga mo sa bato, mawawala ito si Kibuloy, mga kabanat. So ilang video, no? Pero idagdagan ko lang konti, no? Para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar Same TVs, na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Tinuturing ko siyang isang kaibigan, ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po. Bago ang muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo. Yan lang yung video natin, mga kabanat. Credit natin sa GMA7 yan. So yun, isang malaking tagumpay daw, sabi ni Risa Antiveros, yung lalo na yung DOJ ay nakikialam na. Sa akin lang, mga kabanat, parang okay din naman na kaso lang medyo masyadong parang masyado kasing na-focus kay Kibuloy, no? Parang lahat ng media, social media doon nakapokus Parang napabayaan na yung talaga. Kaya ang bansa natin nagkamantang-wandang kasi parang grabe, no? Parang panakip yung birada no? Talagang pag gumalaw ang DOJ, sa akin kaya sinabi, pag gumalaw ang DOJ, maniwala ka, durog itong si Kibuloy talaga, mga kabanat. Durog talaga ito. So, gusto ko mapakinggan ito yung rispa naman sa kampo ni meron ditong rispa ito. May rispa yung abogado ni is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Ang ating ipakita sa inyo. So, comment reaction dyan. Ng mismo itong lalo na doon sa part ni Remulla, mga kabanat, na gustong buhayin yung kaso ni Kibuloy noong 2011 pa na ibinasura ng judges doon sa Davao. At ang gusto ni Kibuloy ay ni Remulla dito na sa Manila kasi daw mahirap daw doon yung kaso ni Kibuloy dahil malakas daw si Kibuloy doon. So ibig sabihin, yung mga judge doon ay walang bayag. Gustong palabasin ni Remulla, walang bayag yung mga judge doon. No? Ay nako. So yun lang muna, mga kabanan. Yari talaga si Kibuloy dyan.